Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo na tumakas mula sa zombies at lumilipat mula bahay hanggang bahay sa liblib na Georgia sa nakalipas na 8 buwan. Mas naging bihasa na si Carl sa mga baril. Mukhang opisyal ng pinalitan ni Daryl si Shane Walsh bilang kanang kamay ni Rick at malapit ng mga anak si Lori. Gumagalaw bilang isang buo, sina Rick, T-Dog, Daryl, at Carl ay bumutas ng isang bahay. Tinanggal ang mga walker sa loob, at sinuri ang lugar upang matiyak na ligtas ito para sa grupo na magkampo doon. Pagkatapos ng pagsuri, pumasok ang iba sa bahay. Makalipas ang kaunting sandali, nagsimulang mag-ayos ang lahat hanggang si T-Dog ay tumingin sa bintana at napansing may paparating na grupo ng walker. Nagmadali ang lahat papunta sa mga sasakyan at umalis sila. Huminto ang mga sasakyan sa isang highway kung saan nagbabantay sina Carl at Beth habang pinag-uusapan ng grupo kung saan sila tutungo. Binuksan nila ang mapa at tinalakay kung paano sila umiikot lang ng ilang buwan, pilit na iniiwasan ang herd na dumaan sa bukirin ng pamilyang Green. Pumunta si T-Dog at ilan pang kasama upang kumuha ng tubig, habang nagpunta sina Daryl at Rick upang mangaso. Habang nangangaso, naglakad sila pababa sa riles at napansin ang isang bilangguan na puno ng walker. Pinuputol ni Rick ang bahagi ng bakod upang makapasok ang grupo sa loob ng prison yard. Tinali ni Glenn at Daryl ang bakod upang walang walker na makapasok mula sa likuran. Nagsimula silang tumakbo. Pagdating sa gate ng bilangguan, sinabi ni Rick na may kailangang tumawid sa prison yard na puno ng walker upang isara ang gate sa kabila. Nag-alok si Glenn pero sinabi ni Rick na siya ang gagawa. Inutusan niya sina Glenn, T-Dog, Beth at Maggie na ilihis at patayin ang mga walker sa bakod. Inutusan niya sina Carol, Daryl, Herschel at Carl na barilin ang mga walker mula sa guard towers. Tinalian ni Rick ng rifle ang kanyang likod at binigyan siya ng mga kadena. Umakyat si Lori sa bakod. Tumungo si Rick papunta sa gate. Pinatay niya ang ilang walker sa daan at pagkatapos ay siniguro ang gates. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tower at, sa tulong ng grupo, binaril ang natitirang mga walker sa yard upang masiguro ito. Matapos makuha ang yard, naupo ang grupo para kumain sa tabi ng apoy, at sa kahilingan ni Herschel, kumanta sina Beth at Maggie ng lumang Irish drinking song. Habang nagbabantay sa harapang gate, nagsimulang imasahing ni Daryl si Carol dahil masakit ang balikat nito mula sa recoil ng assault rifle. Nagsimula siyang lokohing makipag-flirt sa kanya at bumalik sila sa apoy. Pagkatapos suriin ang bakod, gumawa si Rick ng plano para tuluyang makuha ang bilangguan, sinasabing dahil maraming walker sa loob, maaaring bumagsak ang bilangguan noong maagang bahagi ng apokalipse. Kaya posibleng marami pang supply tulad ng pagkain, armas at bala na naiwan. Kinabukasan, sina Rick, Daryl, T-Dog, Glenn at Maggie ang kumuha ng interior habang ang iba ay nagsilbing pang-distract. Maayos sana ang lahat hanggang sa makasalubong nila ang mga walker na may suot na riot gear. Matapos ang serye ng mga hindi epektibong atake, sinaksak ni Maggie ang isang naka-armor na walker sa ilalim ng helmet na diskubre ang kahinaan nito. Mabilis nilang natapos ang iba pa at pumasok ang grupo sa bilangguan. Pumasok sila sa cell block D, tinanggal ang ilang natitirang walker sa loob at nakita nilang ligtas ito. Habang nagsisimulang umayos ang lahat sa iba't ibang selda, nagsimulang magpakita ng interes si Carl kay Beth pagkatapos ay umalis upang hanapin ang sarili niyang selda. Samantala, hindi maganda ang kalagayan ni Michael at Andrea, ang dating nakahood na may espada. Nagtago sila sa isang deer cooler. May influenza si Andrea at pinainom siya ni Michael ng aspirin na nakuha niya sa isang tindahan. Pinwersa ni Andrea si Michael na iwan siya, pero tumanggi ito. Napagpasyahan nilang kailangan nilang umalis dahil may paparating na grupo ng walker at mamamatay si Andrea kung mananatili sila, kaya nagtungo sila sa kagubatan. Ibinunyag ni Lori kay Herschel ang takot niyang baka stillborn ang sanggol at maaaring ipanganak itong walker. Natatakot siyang galit sa kanya sina Rick at Carl, at minsan ay nais niyang namatay na siya sa bukirin. Tinitiyak ni Herschel na hindi ito totoo at mamahalin pa rin ang sanggol si Lori. Pinangakuan niya si Herschel na kung stillborn man ang sanggol o kung mamatay siya at ang sanggol sa panganganak, huwag itong mag-atubiling patayin silang pareho. Natagpuan ng grupo ang napakaraming armas at naghanda upang patuloy na galugarin ang bilangguan.
Sina Rick, Daryl, Tidog, Glenn, Maggie, at Herschel ay lumalim sa interior habang naiwan si Carl upang bantayan ang mga babae. Tahimik sa una, ngunit bigla silang nakasalubong ng ilang grupo ng Walker. Sa dilim at kaguluhan, nahiwalay sina Glenn at Maggie sa grupo. Nang ligtas nang lumabas muli, sinubukan ni Herschel na hanapin ang dalawa pero nakagat ang kanyang binti ng isang Walker na nagkunwaring patay. Nagkita muli ang grupo at tinulungan si Herschel palabas ng koridor. Nagkanlong sila sa cafeteria, kung saan, sa pagtatangkang mailigtas si Herschel, pinuto ni Rick ang kanyang binti gamit ang isang hatchet, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay dahil sa matinding pagdurugo. Pagkatapos ay lumitaw ang 5 aninong figura sa katabing silid. Naghanda si Daryl upang bumaril, pero napagtanto niyang hindi sila Walker, kundi mga nabubuhay pang survivor sa loob ng bilangguan. Pinailawan niya ng flashlight ang mukha ng isa sa mga preso, kaya napasigaw si Axel, isa sa mga preso ng T-Holy. Pagkatapos ng traumatic na pangyayari kung saan nawala ng binti si Herschel, matapos siyang makagat, lumabas ang mga preso na nagtatago sa broom closet ng cafeteria, halatang walang alam tungkol sa apocalypse. Binanggit nila na nakulong sila sa broom closet nang magsimula ang mga riyot, matapos bigyan ng isa sa mga gwardiya, si Thomas, ng baril upang protektahan silang 5. Iniwan muna ni Rick at ng kanyang grupo ang mga preso, dinala si Herschel pabalik sa cell block D. Pagkatapos iwan si Herschel kina Glenn at sa iba pa, itinutok ni Daryl ang kanyang crossbow sa koridor nang makita niyang sinusundan sila ng mga preso. Nagkaroon ng standoff at agad na magitan si Rick. Lumabas ang 8. Hindi makapaniwala ang mga preso na kayang pumatay ng grupo ni Rick nang hindi bababa sa 50 katawan. Ipinakita rin nilang hindi nila alam na ang pinsala o pagkasira lang sa utak ang pumapatay sa Walker, pati na rin ang katotohanang hindi kailangan ang kagat para mag-turn. Maya-maya, nagsimulang magreklamo si Thomas na dapat ibalik ang mga preso sa cell block day dahil mas matagal sila sa bilangguan. Sa halip, hiniling ni Rick na umiwas ang grupo ni Thomas. Nagmungkahi si Axel ng kompromiso na lumipat na lang sila sa ibang cell block. Nagkasundo sina Rick at Thomas. Kapalit ng kalahati ng food supplies ng mga preso, tutulungan ni Rick, Tidog, at Daryl na linisin ang ibang cell block. Una, dinala ni Rick at ng kanyang grupo ang kalahati ng supplies pabalik sa cell block D. Nagsimula ang grupo ng 8 na suriin kung ano ang meron sila para ipaglaban. Sa simula ng paglinis, gumamit si Rick ng signal para umatake, pero rumagasa agad ang mga preso, na may mahinang paraan ng pakikipaglaban, mas tumatarget sa torso kaysa ulo. Gayunpaman, natutunan rin nila kalaunan na tamaan ang utak. Habang lumalaban, tinangkang umatras ni Big Tini, ngunit na-scratch siya sa likod ng balikat, isang parte na hindi maaaring putulin. Nagkaroon ng maikling pagtatalo kung ano ang gagawin sa kanya, ngunit biglang pinatay ni Thomas ng walang awa si Big Tini. Samantala, abala sina Maggie, Beth at Glenn sa pagtulong kay Herschel. Inatasan si Glenn na siguraduhing hindi babalik si Herschel kung hindi siya makakaligtas. Paulit-ulit na sinusubukan ni Glenn na kumbinsihin si Maggie na maging handa at sinusubukan naman ni Maggie na kumbinsihin si Beth na huwag umasang sobra. Si Carl, na inatasang ayusin ang pagkain, ay bumalik na may dalang kaunting medical supplies na nakuha niya sa infirmary, isang delikadong hakbang na siya lang mag-isa ang gumawa. Sabi niya, nakapatay siya ng 2 Walker na ikinabahala ni Lori. Mabilis na nauwi sa pagtatalo at diretsong sinabi ni Carl sa kanyang ina na tigilan siya. Napansin ito ng mga babae, sabay tingin kay Carl bago siya umalis. Nagkasundo sina Rick at Daryl na papatayin si Thomas sa unang maling galaw nito. Pagdating malapit sa cell block na pupuntahan, sinabi ni Rick kay Thomas na isang pinto lang ng double doors ang buksan. Ngunit hindi siya nakinig, binuksan ang parehong pinto, dahilan upang rumagsa ang mga Walker papasok. Sa gitna ng labanan, umatake si Thomas sa isang Walker at napatay ito, ngunit kasabay noon ay sinubukan niyang hampasin si Rick. Tinulak pa niya ang isang Walker kay Rick upang ipapatay siya. Buti na lamang at nakialam si Daryl at pinatay ang Walker. Pagkaraan ng ilang sandali, napatay ang lahat ng Walker, at matapos ang maikling pag-uusap, pinsplit ni Rick ang ulo ni Thomas gamit ang kanyang machete. Gumanti si Andrew gamit ang kanyang baseball bat, ngunit madaling napatumba. Tumakbo siya papunta sa koridor, na malinis na ngayon, at hinabol siya ni Rick, iniwan sina Daryl at Tidog upang bantayan sina Oscar at Axel.
Nang mahabol ni Rick si Andrew sa isang enclosed yard na puno ng walker, isinara at nilock niya ang barred gate sa likod ni Andrew na iniwan ito sa loob. Nakiusap si Andrew na papasukin siya, ngunit malamig na tumanggi si Rick. Isinara niya ang pinto sa loob at ang tanging narinig kay Andrew ay mga sigaw ng takot. Hiningi ni Carol na sumama si Glenn sa kanya sa labas. Ipinahayag niyang gusto niyang pumili ng babaeng walker upang praktisan ang C-section. Alam niyang kahit mabuhay si Herschel, ay hindi niya matutulungan si Lori sa panganganak, at malamang ay kailangan niyang ik-section si Lori dahil ganoon ipinanganak si Carl. Dinistract ni Glenn ang iba pang walker, binibigyan si Carol ng oras upang hilahin ang babaeng walker. Habang sinisimula ni Carol ang pagdisek, may isang taong nanonood sa kanya mula sa kagubatan. Umupo si Maggie sa tabi ni Herschel habang natutulog ito. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin niyang tumigil itong huminga. Nag-perform si Lori ng matagumpay na siki sa kanya. Bumalik si Rick kina Axel, Oscar, Tidog, at Daryl na tinatakot ang unang dalawa. Nakiusap si Axel na hindi sila marahas tulad ni Thomas at nagmakaawa na huwag silang patayin. Lumapit sila kay Oscar na tumangging magmakaawa. Napagtanto ni Rick na tama ang sinasabi ni Axel at iniwan silang dalawa sa nalinis ng cell block. Malungkot na malungkot si Axel sa tanawin ng mga kapwa preso nila na nakahandusa sa labas ng kanilang mga selda, patay, habang naririnig ang huling mungkahi ni Tidog na ilabas ang mga katawan at sunugin. Pagbalik sa grupo, natagpuan ni Rick, Tidog, at Daryl si Herschel na hindi tumutugon sa loob ng grupo. Naupo sila sa tabi niya, sabik na inaabangan ang kanyang kalagayan. Nagmulat si Herschel ng mga mata at napaiyak sa ginhawa sina Maggie at Beth. Nag-usap sina Lori at Rick sa isa sa mga catwalk sa labas. Sinabi ni Rick na sisimulan nilang linisin ang mga katawan kinabukasan, na sinagot ni Lori na magbibigay iyon ng espasyo kay Carl para gawin whatever ginagawa niya ngayon. Sinabi ni Lori na maganda ang araw na ito. Sinabi ni Rick na hindi niya iniisip na masama siyang ina, at sumagot si Lori na ibang usapan ang pagiging asawa. Hinawakan ni Rick ang kanyang balikat at halos mapaluha siya. Sinabi ni Rick kay Lori na nagpapasalamat ang grupo sa pagsagip niya kay Herschel. Pagkatapos ay umalis siya. Isang military helicopter ang lumilipad nang magsimulang magkaroon ng mechanical problems ang makina matapos na malamang binaril ng governor. Bumagsak ang helicopter sa kagubatan na may 3 sundalo sa loob. Nakita ni Andrea at Mechon mula sa malayo ang usok ng bumagsak na helicopter at nagtungo upang imbestigahan. Ikinadena ni Mechon ang mga pet zombies niya sa puno at itinago si Andrea sa mga dahon, upang siya ang pumunta at magsiyasat sa bumagsak na helicopter. 2 sasakyan ang biglang dumating. Umatras si Mechon sa mga bushes kasama si Andrea. Mula sa bushes, napanood ni Andrea at Mechon ang grupo ng kalalakihan na sinagip ang piloto at sinaksak ang 2 sundalong namatay sa pagbagsak. Nagalaw ang mga kadena ng pet walkers ni Mechon na nakakuha ng atensyon ng mga bagong dating. Pinutol niya ang ulo ng mga walker upang patahimikin sila, ngunit natuklasan pa rin sila ni Merle Dixon na ngayon ay may bayonet na prosthetic hand. Si Andrea, na may sakit pa rin at nagulat sa hindi inaasahang pagbabalik ni Merle, ay nawalan ng malay. Nagising si Andrea na nakapiring sa likod ng sasakyan at narinig ang pinuno ng grupo na nagbibigay ng instruksyon sa CD radio. Bago siya muling mawalan ng malay, nakita niya ang sasakyan na papalapit sa isang napakalaking wooden gate. Sa isang hindi pamilyar na silid, naglagay ng gi ang doktor kay Andrea habang pinapanood ni Mechon. Sumama si Merle sa kanila at ikinuwento ang pagtakas niya mula sa Atlanta, sinasabing muntik na siyang mamatay dahil sa pagputol ng sarili niyang kamay. Sinabi ni Andrea na bumalik para sa kanya ang kapatid niyang si Daryl at ang iba pang survivors, at nabuhay pa si Daryl noong huli niya itong makita ilang buwan na ang nakalipas. Kinuwento rin niya ang mga pagkamatay ng ibang kasapi ng camp na alam niya, kabilang si Emmy. Nalungkot si Merle at nagbigay ng pakikiramay. Dumating ang pinuno ng grupo, ang governor, at tahimik na nag-usap sila ni Merle. Hiningi ni Mechon ang kanilang mga sandata. Tiniyak ng governor na malaya silang umalis kinabukasan at ibabalik ang kanilang mga sandata sa oras na iyon. Nang tanungin ng Andrea kung bakit niya pinatay ang mga patay na sundalo, ipinaliwanag ng governor na nagiging walker ang kahit sinong namamatay at sinabi niyang ipinalalaya niya sila sa kanilang paghihirap.
Inihatid ng governor sina Andrea at Mekon palabas upang ipakita ang isang tahimik na kalsadang may torchlights, sabay sabing, "Welcome to Woodbury." Ipinakita niya ang dahilan ng kanyang kumpiyansa, isang matibay at mabigat na binabantayang pader. Namangha si Andrea habang pinapatay ng mga gwardya, pinamumunuan ni Merle, ang tatlong papalapit na walker. Dinala sila ng governor sa kanilang silid, kung saan may nakahandang malilinis na damit. Kita sa mukha ni Mekon ang pagdududa, lalo na nang sabihin ng governor na may isang tao siyang magbabantay sa labas. Kinabukasan, dinala sila ni Rowan, isang residente ng Woodbury, sa isang tour. Masayang naglalaro ang mga bata sa kalsada habang abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain. Inilahad ng guide na 73 katao ang nakatira sa bayan at wala pang nasasawi mula pa noong winter dahil na rin sa mahigpit na curfew ng governor. Samantala, binisita ng governor si Wells, ang sugatang piloto ng helicopter. Inilahad ni Wells na iniwan niya ang 10 tauhan upang mauna siyang mag-scout. "Sabihin mo kung nasaan sila," sabi ng governor, "at pangako kung buhay pa sila, dadalhin ko sila dito." Pumunta ang governor sa lab ni Milton, ang kanyang tagapayo, kung saan nadatnan niyang nagtatalo sina Milton at Merle. Pinagalitan niya sila at inutusan si Merle na alamin pa ang tungkol kay Andrea. Naiwan, pinag-aralan ng governor at Milton ang mga buhay na ulo mula sa pet walkers ni Mekon. Sinabi ni Milton na tinanggal ni Mekon ang mga braso at panga ng mga walker. Kapag inalis mo ang kakayahan nilang kumain, nawawalan sila ng interes. Ipinaliwanag niyang nagsilbi ang mga ito bilang panakot. Kalaunan, sumama si Milton sa governor sa almusal kasama sina Andrea at Mekon. Ipinaliwanag ni Milton ang kanyang teorya na may bakas pa rin ang dating pagkatao ang walkers, kaya tinanong niya si Mekon tungkol sa kanyang pet walkers, "Kilal mo sila, hindi ba?" Nanatiling tahimik si Mekon at tanging hiningi lamang ang pagbabalik ng kanilang mga sandata. Hinimok sila ng governor na magpahinga pa. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Mekon kay Andrea na hindi niya pinagkakatiwalaan ang governor, ngunit nais ni Andrea na manatili pa sa Woodbury. Nang maalala ang tanong ni Milton, tinanong ni Andrea si Mekon tungkol sa kanyang pet walkers. "Kasama natin sila buong winter, pinoprotektahan tayo," sabi niya, "at pinatay mo sila ng walang pag-aalinlangan." "Mas madali kaysa iniisip mo," sagot ni Mekon, bago umalis na ikinainis ni Andrea. Samantala, natunto ng governor ang squad ni Wells at lumapit mag-isa habang kumakaway ng white flag. Sinabi niya sa squad leader na natagpuan niya ang kanilang piloto at inalok silang ihatid sa Woodbury. Nang makaramdam ng ginhawa ang grupo, biglang bumunot ng baril ang governor at nagpaputok. Lumabas ang mga lalaki ng Woodbury mula sa paligid at pinagbabaril ang natitirang sundalo. Inutusan sila ng governor na kolektahin ang lahat ng sandata. Bumalik sa bayan ang governor at ang mga tauhan niya sakay ng mga military trucks, kasama ang mga armas, gamot, at iba pang kailangan na supplies. Nagtipon ang mga taong bayan habang nililinlang sila ng governor na ang mga sundalo ay napatay na ng mga biters, ang tawag nila sa walkers, at iniwan ang kanilang mga truck, gamot, pagkain, at armas. Habang nagkakahiwa-hiwalay ang crowd, tinanong ni Andrea ang gobernador ng totoong pangalan niya. "Hindi ko kailanman sinasabi," sabi niya. Ngumiti ang gobernador, pabulong na nagsabing, "Never." Kinagabihan, tinitingnan ng gobernador ang Woodbury mula sa bintana ng kanyang apartment habang umiinom mula sa isang baso ng whiskey. Dumaan siya kay Rowan na nakahigang hubad sa kanyang kama at tumingin sa naka-frame na litrato ng kanyang asawa at anak bago pumasok sa katabing pribadong silid. Sa loob, umupo siya sa isang upuan at nakatitig na walang pakiramdam sa unahan, kung saan 3 hanay ng mga aquarium ay puno ng mga buhay na ulo ng walker. Kabilang dito ang mga ulo ng mga pet zombies ni Mekon at ang ulo ni Wells na bagong napugutan. Isang hindi kilalang tao na nakasuot ng kasuotang pangbilanggo ang nagdala ng gas can at bangkay ng usa, hinihila ito papasok sa kulungan. Pagkatapos, naghagis ang hindi kilalang tao ng mga bato sa ilang walkers upang makuha ang kanilang atensyon. Pinagnanakawan ng walkers ang bangkay ng usa na sinadyang inilatag upang akitin sila papunta sa gate ng kulungan. Pagkatapos ay binuksan ng tao ang gate ng kulungan, inilalagay ang puso ng usa sa harapan nito. Ang mga survivors ay nag-uusap tungkol sa mga plano para linisin ang prison yard nang lumapit sina Axel at Oscar, nagmamakaawang sumali sa kanilang grupo.
Pabor si T-Dog na payagan sila, pero marami sa grupo ang hindi sang-ayon, ipinapahayag ang kanilang pag-aalala. Sa huli, iginiit ni Rick na sundin nila ang kanilang kasunduan at ang mga bilanggo ay dapat manatili sa kanilang cell block o umalis sa kulungan. Sa Woodbury, sinusuri ni Michonne ang mga naisalbang National Guard trucks, napapansin ang mga butas ng bala at bakas ng dugo. Kino-question niya ang gobernador tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay ng mga sundalo. Iniiwasan niya ang mga hinala ni Michonne at sinusubukang kumbinsihin siya at si Andrea na manatili sa Woodbury. Sa kulungan, inutusan ni Rick si Glenn na bigyan sina Axel at Oscar ng isang linggong supply at paalisin na sila. Sinusubukan ni Axel na makisama kay Daryl sa pamamagitan ng pag-alok na ayusin ang kanyang motorsiklo, pero hindi siya pinapansin ni Daryl. Samantala, umalis sina Beth at Lori mula sa kaligtasan ng Cell Block D. Tinutulungan si Herschel na maging komportable gamit ang kanyang saklay. Sa kanilang silid, pinag-uusapan ni Michonne at Andrea ang mga plano na pumunta sa coast pagkatapos umalis ng Woodbury. Mas gugustuhin kong subukan ang kapalaran ko doon kaysa manatili rito, sabi ni Michonne. Dahil ang kutob mo ay may mali sa lugar na to. Sa gobernador, tanong ni Andrea. Kailangang magdesisyon si Andrea kung pagkakatiwalaan niya ang instincts ni Michonne na tumulong sa kanilang mabuhay buong taglamig o subukang alamin pa ang tungkol sa gobernador sa Woodbury. Habang nililinis ni na Rick at iba pa ang yard, sina Lori, Carl at Beth ay inaalalayan si Herschel palabas. Nagsasaya ang grupo sa paggaling ni Herschel at nagkatinginan ng mainit sina Rick at Lori mula sa malayo na nagpablush kay Lori. Ngunit naputol ang sandaling iyon nang biglang rumagasa ang grupo ng walkers sa courtyard. Nagpaputok ang mga baril habang tumatakbo sina Rick, Daryl at Glenn upang sumali sa laban. Nagkulong sina Herschel at Beth sa isang naka-fence na entryway, habang sina Maggie, Lori, at Carl ay tumatakbo papasok sa cell block. Habang muling sinisira ang courtyard gate kasama si Carol, nakagat si T-Dog sa balikat ng isang walker bago sila makatakas ni Carol papasok sa kulungan. Sa Woodbury, ibinunyag ni Andrea kay Merle ang lokasyon ng farm ni Herschel para mahanap nito si Daryl. Nang tumanggi siyang sumama kay Merle, sinabi nito na pareho silang iniwan at pagkatapos ay iniligtas ng parehong dalawang grupo ng tao. Tinanong ni Andrea si Merle kung mabuting tao ba ang gobernador. Hindi maganda ang lagay ko nang makita niya ako, sagot ni Merle. Dapat nagpatuloy na lang siya. Mabuti siyang tao. Sa prison yard, iniulat ni Glenn na may nagputol sa gate. Nang lumapit sina Axel at Oscar, inakusahan sila ni Rick. Biglang tumunog ang alarm ng kulungan, umaakit ng mas maraming walkers sa outer fence. Ipinaliwanag ni Oscar na ang backup generators ang nagpapagana nito, patunay na may ibang nag-iistorbo mula sa loob ng kulungan at sinundan niya si Rick papasok upang patayin ang mga ito. Pag-alagala sa mga hallway ng kulungan, inalok ni Carol na gawin ang anumang kailangan upang tulungan si T-Dog sa kanyang kagat, ngunit iginiit niyang ihatid muna niya ito pabalik sa cell block bago siya mamatay. Sina Lori, Carl, at Maggie ay naglalakad din nang ang stress ng sitwasyon ay nagdulot kay Lori na magsimulang manganak. Dinala sila ni Carl sa boiler room. Samantala, pinag-uusapan ni Merle ang pag-alis upang hanapin ang kanyang kapatid na si Daryl gamit ang impormasyong ibinigay ni Andrea. Sinabi ng gobernador na hindi niya kayang mawala ng tao sa walang saysay na paghahanap pero pumayag siyang tulungan hanapin si Daryl kung may mas konkretong impormasyon. Sa cell block, naghiwalay sina Rick, Daryl, Glenn, Axel, at Oscar sa mga team upang hanapin ang iba at patayin ang backup generators. Sa boiler room, tinutulungan ni Maggie si Lori na alisin ang kanyang pantalon at inihahanda siya para sa natural na panganganak. Nakatingin si Carl sa kanila na litong-lito at takot, ngunit habang nagpupumilit si Lori sa kanyang contractions, nagsisimula siyang mag-hemorrhage. Narating ni T-Dog at Carol ang pintuan ng laundry room, ngunit hinarang sila ng dalawang walkers. Wala nang bala, nag-aalinlangan si Carol na bumalik, pero si T-Dog, alam niyang mapapahamak na siya, ay sumugod sa mga ito, ipinako sila sa pader, hinihikayat si Carol na magpatuloy. Sa Woodbury, nag-iinom sina Andrea at ang gobernador ng huling tagay sa apartment nito, kung saan ibinunyag niya ang tunay niyang pangalan, Philip, at na namatay ang kanyang asawa sa isang car accident bago ang apokalipse. Ipinahayag ni Andrea na hindi na siya sigurado sa gusto niya.
Bago siya umalis, sinabi ng gobernador na malugod siyang tatanggapin sa Woodbury anumang oras. Sinabi ni Andrea kay Mekon na gusto pa niyang manatili ng mas matagal, pero ayaw na talaga ni Mekon at umalis ito ng galit. Narating ni na Rick, Oscar, at Daryl ang generator room kung saan nakita nila si Andrew na buhay pa at naghihintay para atakihin sila. Ibinubunyag na siya ang nag-akit sa mga walkers at nagpasimula ng pag-atake bilang paghihiganti. Habang nag-aagawan sina Andrew at Rick, naghagis si Oscar ng bariles na tumama kay Andrew sa ulo at pinulot ang baril ni Rick. Huminto ang dalawang lalaki sa pakikipaglaban at itinuro ni Oscar ang baril kay Rick. Hinimok ni Andrew na barilin niya si Rick, ngunit nagbago ang isip ni Oscar at pinili niyang barilin si Andrew sa ulo, ibinabalik ang baril kay Rick. Pinatay ni Rick ang generator. Sa boiler room, nanghihina si Lori habang patuloy ang hemorrhage. Napagtanto niyang hindi siya makakaligtas sa natural na panganganak. Hindi ko mawawala ang baby ko, sabi niya kay Maggie. Kailangang hiwain mo ako. Luhaang nagpaalam si Lori kay Carl, sinasabing matalino at malakas ito at may kakayahan siyang mabuhay sa apokaliptik na mundo. Huwag mong hayaang sirain ka ng mundo, sabi niya. Ikaw ang pinakamahusay na bagay na nagawa ko. Marahang hiniwa ni Maggie ang abdomen ni Lori at kinuha ang baby. Nakaligtas ang baby, ngunit nakahimlay si Lori nang walang galaw, umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Paalis na sana si Maggie kasama ang baby nang pigilan siya ni Carl. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, sabi ni Carl. Magiging walker siya. Iginiit ni Carl na siya ang gagawa ng coup de grace. Habang umaalis si Maggie, narinig niya ang putok. Naglakad si Carl nang mabilis papunta sa exit. Sina Rick, Daryl, Axel, Oscar, at Glenn ay naglibot sa kulungan, pinapatay ang ilang walkers at nadiskubre ang pinaslang na katawan ni T-Dog. Natagpuan ni Daryl ang scarf at baril ni Carol, at lumabas silang 5, muling nagkita sina Herschel at Beth. Habang nagpaplanong bumalik si Rick upang hanapin ang iba pang survivors, umalinggaw ang iyak ng isang baby. Lumabas sina Maggie at Carl dala ang bagong silang nasanggol. Bumagsak si Rick sa matinding dalamhati nang mapagtanto niyang wala si Lori, habang inaalo ni Glenn si Maggie, at ang iba ay napatingin sa gulat at kalungkutan habang umiiyak si Rick. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe, comment kayo para sa part 2.